ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Maligayang pagdating po sa Pabansang Damban at Parokya ni Santo Padre Pio. Harinawa ang inyong pagbisita po rito ay magbunga po ng mga espiritual na biyaya na kakailangan ninyo, lalo't higit ngayong panahon ng Kwaresma. Upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ibalik mo kaming muli sa iyong piling at upang ganap na pakinabangan namin ang 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay. Hubugin mo sa iyong aral ang aming kalooban sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa buong kapulungan ng Israel, magpakabanal kayo sapagkat akong Panginoon ay banal. Huwag kayong magnanakaw, manlilinlang o magsisinungaling. Huwag din kayong manunumpa sa aking pangalan nang walang katotohanan, pagkat iyon ay paglapastangan sa ngalan ko. Ako ang Panginoon. Huwag ninyong dadayain o pagnanakawan ang inyong kapwa. Huwag ninyong ipagpapaliban ang pagbabayad sa inyong pinagpatrabaho. Huwag ninyong aapihin ang mga bingi at lalagyan ng katitisuran ang daraanan ng mga bulag. Matakot kayo sa Diyos. Ako ang Panginoon. Huwag kayong hahatol ng walang katarungan upang pagbigyan ang mahirap o suyuin ang mayayaman. Huwag ninyong ipapamalita ang kasiraang puri ng inyong kapwa ni sasakri laban sa inyong kapwa upang ipahamak lamang siya. Ako ang Panginoon. Huwag kang magtatanim ng galit sa iyong kapwa. Sa halip, pangangaralan mo siya. Sa gayon, hindi ka magkakasala dahil sa kanya. Huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kasamahan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ako ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal.
Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahataang kaisipan. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang tungtuning ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Yaong paggalang sa puon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Naway itong salita ko at ang aking kaisipan sa iyo ay makalugod, Panginoon ko't kanlungan. O ikaw na kublihan kong ang dulot ay kaligtasan. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Magsitayo po lahat. Ngayon'y panahong marapat, panahon ng pagliligtas, araw ngayon ng pagtabag, upang makamit ang habag ng Panginoong matapat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-bukurin niya tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, halika kayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ang sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy, o kaya'y walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw? Sasabihin ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa. At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, mga sinumpa. Kayo'y pasaapoy na di mamamatay, na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon, sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawalan ng maisuot at hindi ninyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw. At sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang gutom, nauhaw, naging dayuhan, nawalan ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan,
at hindi namin kayo pinaglingkuran. At sasabihin sa kanila ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ating ebanghelyo po ngayon at mga reading, napakaganda na meron tayong baunin po ngayong araw na ito, Lunes, matapos po ang unang linggo ng Kwaresma. Una, mga kapatid, tatandaan ninyo, ang kabanalan ay pakikipagkapwa-tao. Ang kabanalan ay pakikipagkapwa-tao. Paano nangyari yon? Dahil ang pagiging banal, mga kapatid, hindi lang nakikita kapag kayo ay isolated, dahil kayo nagro-rosaryo, nagnonobena, na kayo'y perpekto sa pagdarasal, hindi po doon nakikita ang kabanalan. Nakikita ang kabanalan kung paano ninyo tinatrato ang inyong kapwa. Nasa pakikipagkapwa-tao. Ang kabanalan ng ating Diyos, nakikita kung inyong itong isinabuhay, nakikita ito sa katarungan na ginagawa nyo sa buhay ninyo, sa awa na ginagawa ninyo sa buhay ninyo, at sa pagmamahal na ginagawa ninyo. Yun ang pagiging banal. Ito'y napakahalaga, mga kapatid. At para magawa po iyon, ang pundasyon po ay pagmamahal. Di ba ano masabi ng ating Panginoon, ng ating Panginoong Hesukristo? Dalawa yung commandments, the greatest commandments. Una, love of God. Pangalawa, love your neighbor as you love yourself. Ito po yung napakahalaga, mga kapatid. Kapag sinasabi niyo, mahal ko naman ang Diyos, o sinasabi ninyo, kayo ay banal, kayo nagsisimba, kayo nagdadasal ng personal prayers. Pero kapag hindi kayo nagmamahal sa inyong kapwa, hindi po kayo nagmamahal. Hindi po kayo nagpapakabanal. Tatandaan ninyo ang pananampalataya at ang pakikipagkapwa-tao, hindi yan pwedeng ihiwalay. Kung paano ninyo minamahal ang Diyos sa pamamagitan ng inyong pagsamba, pagdarasal, pag-alay po ng misa sa inyong mga mahal sa buhay, dapat kikita ito sa integridad ng buhay ninyo. Dapat kayo po ay makatotohanan, kayo po ay truthful, dapat po kayo ay fair, dapat kayo just kayo. At dapat po kayo ay compassionate towards yung mga tao na nakasalamuhan ninyo. Doon dapat nakikita. Yun po ang acts of holiness. Ang kabanalan, hindi lang po yan isang konsepto na hindi natin maaabot. Di ba sinasabi natin sa ibang tao, kapag kunwari nakita natin nagdasal bago kumain, wow, ang banal naman. Di ba ganun po? Nabibiro natin agad. Kasi sa tingin natin, ang kabanalan, hindi natin maabot. Pero sa tunay, maaabot po natin yan. Practical. Through practical holiness. Through practice. Makikita po ninyo. Makikita po ang kabanalan sa mga ordinaryong gawa. Saan po makikita niyo? Kapag makatarungan kayo sa inyong trabaho, sa yung mga under po sa inyo, kung kayo po ay manager, sa pagsasalita ng katotohanan, sa pag-iwas sa chismis, sa pagpapakita ng kabutihan, practical holiness. Hindi mo pwedeng sabihin na ikaw ay nagpapakabanal na hindi ka naman sumusubok makipagkapwa-tao. Mga kapatid, ang holiness, hindi po yan abstract. Yan po ay naaabot. Nakikita yan sa katarungan,
Nakikita yan sa inyong pagmamahal. Nakikita yan sa inyong awa, sa inyong kapwa. Ngayong araw na ito, mga kapatid, hari nawa, tumugon tayo sa tawag ng Diyos na tayo maging banal sa lahat ng ating nakakasalamuha. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa'yo aming handog ang tinapay at alak na ito handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa ang sa iyo ang aming paghahain upang sa iyong pagtataguyod ay pabanalin nito ang aming pamumuhay at ipagkamit kami nito ng iyong awa at kapatawaran sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At samain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apit-dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang pagdilingkod upang sa iyo'y lagi kami makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Pinarakilan ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulog sa bulan. Sa pilay ay nagmalakad at nagdiramay sana. Kung hindi po kayang lumuhod, di manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Biring Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sa amin ang
namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-alis sa makasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis sa makasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis sa makasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan sa sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang sasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan na matatanda at may sakit na paring ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Panginoon, ang sinuman sa tubig na aking bigay, di na muling mauuwang pagkat ito ay bubukal sa buhay na walang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo ngayon sa iyong banal na piging, naway makapakinabang ang buong pagkatao namin upang ang iyong kaligtasang dulot ay aming kamtin at ang kagalingang loob mo ay ganap na tamasahin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalang, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muli magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pahingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming pagbigay alam sa inyo
na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis sa kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit na kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, mga kapiyo, manugod namin kayong inaanyayahan sa isasagawang lakbay parokya sa darating na ika-26 ng Marso, araw ng Huwebes. Tayo ay maglalakbay sa 7 simbahan sa Archdiocese of Lingayen, Dagupan, lalawigan ng Pangasinan. Ito ay nagkakahalaga ng 3,500. Para sa mga detalye at pagpapalista, makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating opisina. Ang pagpapalista ay hanggang February 28 lamang. Halina at sama-sama tayong maglakbay habang nagninilay sa daan ng krus ni Jesus. Ika-4, bahagi ng ating mga pangkwaresmang gawain, mayroon po tayong pagdarasal ng istasyon ng krus tuwing araw ng Biyernes sa 3 ng hapon. Ang mga aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Ika-5, ngayong araw, February 23, ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang mga oras ng misa ay sa ganap na 7 ng umaga, 9 ng umaga, at 12 ng tanghali, 2 ng hapon, at 5 ng hapon. Ang mga oras naman po ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito, mula 8 ng umaga hanggang 3 ng hapon, patuloy nating pagkakaloob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and maritime counseling, feeding program, dental and eye check-up at acupuncture. Layunin natin magkaroon ng pangkahalatang kagalingan, lalo higit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalan. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay makapag-ugnayan na agad sa ating opisina para sa pagpapalista at reservation. Ika-6, isang imbitasyon mula sa Commission on Election, COMELEC. Malugod tayong inaanyahan na makaisa sa isasagawang Healthy Democracy Fun Run sa March 28 sa Parkel Mall, Parañaque City, sa ganap na 4 ng umaga. Ang fun run na ito ay may kasamang voters registration. Kaya't habang tayo nag-eehersisyo para sa kalusugan, tayo rin ay nakikibahagi para sa mas malusog na demokrasya. Bilang pagdiriwang ng Women's Month, bahagi ng malilikom na pondo ay ilalaan upang makatulong sa mga kababaihang may breast cancer. I-like at i-follow ang COMELEC Healthy Democracy Fun Run Facebook page at mag-register sa pamamagitan ng kanilang Google Form link. Ang registration ay hanggang March 1 lamang. Tayong lahat ay inaanyayahan na makiisa para sa kalusugan at demokrasya at sa mga kababaihan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 9 ng umaga. Maraming salamat po't mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa labat-labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mamakapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon. Sa mga gamit na ito, sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanal at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulo sa tukso
at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara ng unang-una ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumain niyo rin. at pagpalain kayo ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Bawat galing gamitin sa paglinga, laging damhin kung may naghihirap, at tandaan kanyang pagmamahalan, unang-unang atas ng kabanalan. Available po mga rosas sa may extension ng ating main church. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat, at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin kay Santo Padre Pio.
Sunod. Magandang umaga po sa ating lahat. Paanyaya po sa panalangin. Ayo po ay magsitayo. Panginoon, buksan mo ang mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Kung ngayon marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Tayo lumapit sa ating Panginoon, siya ay aawitan. Ating papurihan ang patungkublihan natin at kalakasan. Tayo lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Tayo lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso ay huwag patigasin tulad ng ginawa ninyong mga magulang na nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. 40 taon sa inyong ninuno ako'y nagdamdam. Ang aking sinabi sila ay suwail walang pakundangan. Ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko ako'y sumapandi sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Tayo pong lahat sa awit. Kay dakila mo, O Diyos, Diyos amang walang hangganan, ang lahat ng liwanag, ikaw ang pinagmulan. Darating sa daigdig, yaring bukang liwayway, tanda ng pag-ibig mo na walang katapusan. Ikaw, O sa Kristo, ang tunay naming araw. Kaloob mo ay buhay sa katawan at isipan. Digin mo ang dalangin kami iyong tulungan. Malayo sa masama at anumang kasalanan. O Espiritu Santo, sa amin ay manahan. Loob ay bigyan lakas, gawing banal ang buhay. Maghapon ay harapin sa gawang kabutihan, sa pagsapit ng gabi ay payapang hihimlay. Sa iyo, O Panginoon, puso ko'y iniaalay, iyusan ng dinggin ang aking pang-umagang dasal. Maaari na po tayo magsiupo. Diyos ko at Hari, lingapin mo ngayon, itong tumatawag at napatutulong. Sa iyo, O Panginoon, ako'y dadalangin. Sa dapit umaga ang tinig ko'y dinggin, ang katuguran mo sa aking pagdaing. Pagsikat ng araw, aking hihintayin. Ang gawang masamay di mo kalulugdan, ang gawaing hidwa ay di mo papayagan. Ang mga palalo't masasamang asal, iyong itatakwil at kasusuklaman. Parurusahan mo yaong sinungaling, pati mararahas at ang mga taksil. Dahilan sa iyong tanging pagmamahal, ako ay dudulog sa iyong tahanan. Sasambahin kita sa templo mong banal bilang isang tanda ng aking paggalang. Naglipa naman din ang aking kaaway. O dakilang Panginoon, ako'y pangunahan. Tulungan mo ako na lagi kong sundan ang kaloob mo magpakailanman. Walang katapatan silang magsalita at ang hangad nila'y pawang paninira. Bukas na libingan ang kahalimbawa, niyong bibig nilang sanay na mandaya.
Ang nagtitiwala sa iyo'y magagalak, masayang aawit sila oras-oras. Iyong iingatan yung mga tapat na dahil sa iyo'y lumigayang ganap. Pinagpapala mo, O Diyos, yaong tapat, ang iyong kandili ay kanyang kalasag. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa iyo, O Panginoon, puso ko'y iniaalay, iyo sanang dinggin ang aking pang-umagang dasal. Pinupuri namin ang iyong dakilang ngalan, O Panginoon naming Diyos. Karapat dapat kang purihin magpakailanman, Panginoon, ang Diyos ni Jacob na aming Ama. Sa iyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan at pagtatagumpay. Pagkat iyo ang lahat na nasa langit at nasa lupa, sa iyo ang buong pamamahala at ikaw ang hari ng lahat. Sa iyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan. Taglay mo ang kapangyarihan at kadakilaan, at ikaw ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinasasalamatan ka namin, O Diyos, at pinupuri ang iyong dakilang pangalan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pinupuri namin ang iyong dakilang ngalan, O Panginoon namin Diyos. Sambahin ang Diyos sa kanyang banal na luklukan. Purihin ang Panginoon inyong banal na nilalang, pagkat siya ay dakila at marangal ang kanyang ngalan. Ang Panginoon ay dakilain, purihin ang Diyos na banal. Yumuko ang bawat isa kapag siya ay dumatal. Sa gitna ng karagatan, tinig niya ay naririnig. Ang tinig ng dakilang Diyos parang kulog ang kaparis. Sa laot ng karagatay, hindi ito nalilingid. Pag nangusap na ang Panginoon, tinig niya ay ubod lakas. Ngunit tinig kamahalan kapag siya ay nakungusap. Maging kahoy winawasak ng tinig ng Panginoon. Kahit ito'y kahoy sedro na buhat pa sa Libano. Lumulundag na bisiro, gayon ang bundok Libano. Parang torong lumulukso ang anyo ng bundok Hermon. Silang pawang nauuga sa tinig ng Panginoon. Kapag siya ay nagwiwika, lumalabas siya ang kidlat. Nayayanig pati ilang kapag siya ay nangungusap. Pati ilang nitong kades sa pagyanig umiindak. Kung ang Panginoon ay magsalita, ang usay napapaanak. Ang dahon ng kakahuyay para parang nalalagas. Yaong mga nasa templo'y sumisigaw nagagalak. Ang Panginoon ay papurihan, ganito ang binibigkas. Siya rin na naghahari sa dagat na kalaliman. Namumuno siya roon bilang haring walang hanggan. Ang Panginoon ang nagbibigay ng lakas sa mga hirang at siya ring nagpapala upang sila ay matiwasay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sambahin ng Diyos sa kanyang banal na luklukan. Tayo po'y magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Tulad ng pangangalaga ng isang agila sa kanyang mga inakay, kayo'y aking kinupkup. Kung susundin ninyo ako at hindi kayo sisira sa pakikipagtibagan ko sa inyo, kayo ay magiging bayan kong hinirang. Ang buong daigdig ay akin, ngunit kayo'y aking itatangi. Kayo'y gagawin kong bayan ng mga saserdote na maglilingkod sa akin, nakatalaga sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway. Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway. Mula sa mga taong sa aking manlilinlang sa pamamagitan ng kasinungalingan. At mula sa bitag ng kaaway. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway. Tayo pong lahat ay tumayo para sa papuring awit ni Zacarias. Ikaw ay pinagpala ng aking Ama, halina at tanggapin ang kahariang inihanda para sa iyo, simula pa ng likhain ng mundo. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel,
sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng katastaasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ikaw ay pinagpala ng aking Ama, halina at tanggapin ang kahariang inihanda para sa iyo, simula pa na likhain ang mundo. Papuri kay Jesus na ating manunubos, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Binuksan niya para sa atin ang daan ng kaligtasan, ating hilingin sa Kanya. Panginoon, gabayan ang iyong bayan sa landas ng kaligtasan. Diyos ng awa, pinagkalooban mo kami ng bagong buhay sa pamamagitan ng binyag. Gawin mo kaming umunlad araw-araw na sa iyo'y tumutulad. Panginoon, gabayan ang iyong bayan sa landas ng kaligtasan. Ang aming gawaing kabutihan, naway ngayon magbigay galak sa mga nangangailangan, sa pagtulong sa kanila, ikaw nawa ang aming matagpuan. Panginoon, gabayan ang iyong bayan sa landas ng kaligtasan. Tulungan mo kaming gumawa ng mabuti ng tama at ang totoo sa iyong paningin, at buong pusong ikaw ay laging hanapin. Panginoon, gabayan ang iyong bayan sa landas ng kaligtasan. Patawarin ang aming kasalanang labag sa pagkakaisa ng iyong angkan. Pag-isahin kami sa diwat kalooban. Panginoon, gabayan ang iyong bayan sa landas ng kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Leon 14, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pare, diakono at religyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bukasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na ang mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para din po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Panginoon, gabayan ang iyong bayan sa landas ng kaligtasan. Dasalin po natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amang makapangyarihan, panumbalikin mo kami sa iyo, at punuin ang aming isipan ng karunungan mo. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan,
at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo o kami. Panginoon, magpadala po kayo ng banal na angkan Nalagad sa sa iyong iyong simbahan. simbahan. Ang alin ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Salamat po. Nagkamali